Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol po kay Kim Chu and Paulo Avellino. And para nga sa gabing ito ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay may kinalaman sa pagkabigla ni Kim Chu sa napaka-prangkang katanungan po sa kanya. Grabihan nga yun, sumainit ang pinag-uusapan sa social media kasi si Ateng, grabe, ang tapang, ang lakas ng loob. Live at harap-harapan po talaga niyang tinanong si Kim Chu. So, mamaya kukunin ko rin po ang inyong reaksyon patungkol dito. But before that, sa mga di pa nakasubscribe dito sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell para maging updated ka at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Mas na mga balita po na may kinalaman kay Kim Chu at Paolo Avellino, sagot na natin yan. So, unahin nga po muna natin na ang post nitong si Kim Pao PH. Sabi niya dito, black screening in Hong Kong. Sino po ang mga Kim Pao dyan na nasa Hong Kong? PM or comment po to join po sa aming GC. So, ayan guys, meron pong binubuong GC ngayon para sa mga nasa Hong Kong and I hope makatulong po itong vlog natin para ma-spread po ang nito. Balita na ito, black screening in Hong Kong. So, ito na yung chance nyo guys para makasama po ang iba pang mga Kim Pao fan natin. Join lang po kayo sa GC. Para mabilis po yung kontakan, di ba? So, ayun guys, kung may nanonood ngayon dito na taga HK, ano na lang po kayo, bisitahin nyo lang po itong Kim Pao PH, mag-comment or message nyo po sila directly para ma-add po kayo sa kanilang GC. So, meron na po akong nakitang links ng GC nila pag po nila. Pwedeng pumasok na po kayo doon na rekta. Anyway, sino po dito ang mga excited na mapanood ang movie ng Kim Pao? So, may nakalagay na pong petsa, February 12, 2025. And teaser pa lamang ay nabusog na agad tayo sa ayuda. Huy, grabehan nga yun. Napakaikli pero yung puyat yung aftershock sa mga fans hindi natatapos. May pa ganun. Anyway, ayun nga, sino po ang very excited na? And syempre sa fan service ng Kim Pao na for sure sa January ay mapupuno po ang kanilang schedule. And mapupuno na naman ng ayuda yung atin pong gallery. Nako, ewan ko na lang. Bawi po tayo ngayong Pasko guys sa tulog kasi mukhang January pupuyatin tayo buong buwan. Charot lang. Anyway, ayun nga. Before po, syempre, yung movie ng Kim Pao, fan service muna. So, looking forward guys. Kita-kits po tayo sa mga malls. And sino din dito yung excited na sa pa-mall tour ng Kim Pao? Sweetness ng Kim Pao, paayuda ng Kim Pao. Once nalibutin na po nila ang Pilipinas upang mag-promote. Meron nga pong mga nagsasabi na sana ay ipalabas din sa labas ng bansa like sa Amerika at iba-iba pang panig ng mundo. Anyway, trending po pala tayo as of 5:33 p.m. Ang My Love Will Make You Disappear. Trending po siya with 23.6k post. With MLWMYD or My Love Will Make You Disappear in cinemas February 12. So, nakiisa rin po ba kayo dyan? Maraming salamat and congratulations sa Kim Pao for this trending hashtag natin for today. Samantala, sabi naman dito ni Mi na isa nating commentor, talagang bagay na bagay talaga silang dalawa. Singket sila parehas. Magkamukha pa. Grabe, ang cute. Sobra kayang mahiwaga talaga ang pagkikita nilang dalawa. Yan ang tadhana na sinasabi. Kasi lantara na. Wala namang dapat ikahiya ang Kim Pao, mga wala naman silang sabit eh.
At ang ganda nila umarte, nasa Kim Pao na ang lahat. Gwapo na at super ganda pa ng partner niya. Kaya ang mga tao, talagang hulog na hulog sa kanila dahil WWSK or What's Wrong with Secretary Kim lang naman ang kagiliw-giliw. Subaybayan wala nang iba. Thank you. Yes guys, super bagay. Halos magkamukha na nga yung dalawa dahil agi silang magkasama. Plus parehas pa pong mga singkit. Isang chinito, isang chinita. Kaya naman super bagay po yung dalawa. Samantala, dumako naman po tayo ngayon guys dito po sa pagkagulat ni Kim Chu sa prangkang tanong po sa kanya. So prangkahang tinanong nga po siya kung ano ba ang apelyido niya? Kung Avelino na ba? So tanong nga ni ate, hi Kim, then sabay sabi ng Avelino ba? Grabihan ang tapang nitong si ate. Tinanong niya si Kimi ng diretsahan na prangkang-prangka, harap-harapan o national television pa. Avelino ba? Grabe, napakalinaw ng Avelino ba? So, I think, tinatanong to ni ate kung paano niya i-address si Kim Chu. Since sinabi niya Kim lang, hi Kim, Avelino ba? Ganon. Siguro tinatanong niya paano niya i-address, Kim Chu ba or Avelino na, ganon. Huy, grabehan yon. Halatang Kim Pao fan itong si ate. May nabasa nga akong comment. Naku, kapuyaters natin itong si ate for sure. Kasama natin magpuyat gabi-gabi dahil po sa Kim Pao. And si Kimi, gulat na gulat sa katanungan niya. Tingnan niyo naman dito sa na-screenshot natin. Nakanganga itong si Kim Chu. Actually, hindi po siya agad nakasagot. Sumakay pa muna yung iba pong mga host bago si Kimi nakaisip ng adlib. Medyo naghang ng konting segundo sa sobrang pagkagulat niya sa tanong sa kanya. Pero nakaraos naman, nairaos naman ni Kimi. Thank you so much din sa mga host na talagang nakaano rin kay Kimi, nakasalos sa kanya. Gaya nila Kuya Ogie and Wong. Samantala sabi naman dito, masyadong pasmado si ate. Masyadong pasmado ate yung bibig mo. Pero gusto namin yan. More pa po. Yes, totoo yan. Grabe, pati tayo, hindi lang si Kimi ang nagulat Pati tayo nagulat sa lakas ng loob ni ate para prangkahin si Kim Chu ng ganon on national television. So, aminin nyo, pati kayo, nag-iintere ng sagot ni Kimi kung oo ba siya na Avelino na. Huy, kung nagkataon, nako ay maraming hindi agad-agad makakatulog talaga. Anyway, sabi naman dito, haha, good job ate, kakampi yata natin to sa puyatan. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito pa, legit na Kim Pao fan sa ate. Live on TV talaga. Kudos to you with clap, clap, clap. Ate, like kita. Ikaw na. Love it. Pero what if nga kaya guys kung sinagot or sinakyan ni Kimi ito pong katanungan ni ate. Ako, panigurado dagundong din dito po sa studio ng Showtime. Dagundong ang mga fans and hindi makakamove on din ang mga host. Panigurado ilang araw nilang gigisahin itong si Kimi ng kanilang mga biruan. Samantala, since tinago nga ni Kimi, hindi po siya sumagot at nag-adlib lang. Ito sabi ni Tess Torres, well, ito po ay comment niya sa nakaraan nating vlog. Pero sakto naman, dahil sabi niya dito, si Kim ang may gusto ng privacy. Siguro, kaya tumahimik lang din si Kimi. Malay nyo kasi may contract pa, like endorsement, etc. Anyway, ayun, sabi dito, sa Dubai, diretso sinabi ni Paulo kay Kim, mahal kita sobra. Nagsigawan pa nga, sinigawan pa nga siya ni Kim. Tama na sana yung comparison. So, ayun, kung si Paulo, napaka-vocal naman pala talaga sa mga fans, Ngayon nga lang, keep pa rin as
private yung kanila pong buhay. So, igalang na po natin. And kung si Kimi nga ang may gusto po nitong privacy, ako walang angal kasi understandable naman, 'di ba? After po ng two-fail relationship, talaga namang napakaseryoso nitong si Kimi. So, kayo guys, ano inyong masisay po patungkol dito? Pa-comment ka lang po dyan sa baba. And don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates. Maraming salamat!